Sambitin ng iyong pangalan. Ako si Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Rialonga. Ikaw, Rizal, ay nahatulan na ipatapon sa dapitan at mananatili ka roon sa loob ng 4 na taon sa ilalim ng aking pangangalaga. Naunawaan mo ba ang hatol na ito? Ito'y nauunawaan ko, Don Ricardo. Bueno, maghanda ka at tayo tutungo na sa dapitan. Hunyo 17, 1972, nang dumating si Rizal kasama si Don Ricardo Carnicer. Sa pagdating ni Rizal sa dapitan, dulot ng hatol ay nagkaroon ito ng pagpipilian kung saan mananatili. Mayroong mga kondisyon na binigay ang padre sa OBAC kung pipiliin man itong manatili, ngunit Rizal, ikaw ay aking pinagiging tuluto na tumuloy sa aking tahanan. Ngunit sa 3 kondisyon. Ano naman po iyon, Padre? Gusto kong bawiin mo ang mga sinabi mong masama tungkol sa simbahan. Dapat ding makilahok ka sa mga seremonya ng simbahan at maging mabuting mamamayan ng Espanya at isang taong makadiyos. Patawad, Padre. Ngunit aking pipiliin na manatili sa pangangalaga ni Don Carnicero. Ang inyong mga kondisyon ay sumasalungat sa aking pinaniniwalaan at hindi kailanman ko ito babawi. Kung gayon, ang iyong desisyon ay aking maunawa. Bueno, tayo ay humayo na para may handa mo ang iyong sarili sa iyong bagong tuluyan. hindi naging madali para kay Rizal ang manatili sa dapitan. Ngunit dahil na rin sa magandang loob na pakikitungo ni Don Carnicero, ay nabawasan ang lungkot ng kanyang nararamdaman. Buenos dias, Don Ricardo. Ako ay may magandang balita para sa atin. Ano iyon, Rizal? At ano ito? Nais kong ipabatid ang numerong ating tinian sa loto. Nagbunga si Gnore. Ang ating numero ay nanalo. Ito ay isang magandang balita, Rizal. Marami tayong maaaring isagawa dahil sa perang ito at magiging ang iyong mga nais. Nais kong malaman mo na may bagong papalit sa aking pwesto, Rizal. At siya ng iyong bagong magiging tagapangalaga. Sino ito, Don Ricardo? Ito ay si Captain Juan Sanchez. Nais ko mong manatiling ulit. Wala akong magagawa sa kung ano ang iniuutos. Siya ang iyong bagong magiging tagapangalaga, Rizal. Bueno, ako ay hahayo na upang may isagawa ang mga dapat kong gawin. May iwan ko muna ka rin. Kung ito ay naikilig kasama ni Don Ricardo. Opo, Senor. Ngayon ako na ang namamahala. Ito ay hindi ko pa itutulutan. Nais kong tumira ka, hindi rito. Ngunit malapit lamang rito ang punong himpilan. Ito ba ay iyong naiintindihan? Susunod po, Signore. Batid ko naging maluwag siya si Kapitang Carnicero. Ngunit ibahin mo ako. Mula ngayon, hindi na kaya pwedeng tulutan na maging malaya. 3 beses ka na rin dapat magbabalita sa akin. Naiintindihan mo ba? Masusunod po, Kapitan Sitches. Tinatanggap ko ang iyong kondisyon. Sa pananatili ni Rizal sa dapitan ay umusbong ang pag-iibigan nila ng dalagang nagngangalang Josephine. Dulit nito ay ninais na magkasintahan ng magpakasal. Ikaw lamang ang aking minamahal. Tanggapin mo sana ang pag-ibig kong sa'yo lamang iaalay. Gusto ko sanang hingin ang iyong mga kamay.
Kasi ikaw lamang ang aking minamahal. Tinatanggap ko ang inaalok mong pag-iisang titik. Aming hinihingi na inyong paulakan ang nais namin magkasintahan ay pakasal pa. Humihingi kami ng pahintulot na kayo ang magkasal sa aming Padre. Ito ay aking paunlakan, ngunit marapat na sundin ni Rizal ang mga kondisyon na inihiyag ko sa kanya. Ngunit Padre, naninindigan ako sa prinsipyo ko. Ang aking desisyon at tanggihan ang kondisyon ay mananatili pa din. Kung gayon, ay hindi ko mapapaunlakan ang nais ng Diyos. Hindi man umangkop sa nais ng magkasintahan, ang naging desisyon ng padre ay kinonsidera pa rin ng dalawa na sila'y mag-asawa at sila ay nagsama. Lumipas ang ilang araw, buwan ay nabalitaan ni Rizal na mayroong revolusyon, maging ang nagaganap na epidemya sa Cuba. Kung kaya naman ay sumulat si Rizal kay Gobernador Ramon Blanco upang magboluntaryo bilang isang doktor. At ng taong ito ay tapos na ang pagkakabilang dunia sa Dapitan. Mga kapatid, ang panahon ng pang-aalipin at pang-aapi ay tapos na. Sa araw na ito, ipapakita natin sa mga Kastila na tayo ay hindi na magpapasakop. Ano ang dapat namin gawin? Unitin ang inyong mga sedula! Ito ay tanda ng paglaya at pagtutol sa mapaniil na pamamahala. Sa ngalan ng kalayaan, kami ay susunod! Unitin ang sedula! Unitin! Para sa bayan! Para sa bayan! Para sa bayan! Para sa bayan! Balitaan namin yung revolusyon na nangyari kanina. May revolusyon nga na nangyari at madaming nagtipon na mga katipuner. Habang patuloy na naglalakbay si Rizal, ay nakatanggap siya ng mensahe mula kay Gobernador Blanco, kung saan nakalahad sa sulat ang hindi paninisi kay Rizal sa nangyaring kaguluhan sa pag-uungkat ng KKK. Ngunit, makalipas ang isang araw, ay may natanggap silang balita na dapat aarestuhin si Rizal. Aking ipababatid na ikaw ay muling ibabalik sa Maynila. Base na tanggap na mensahe na ikaw ang nagsimula sa revolusyon. Ngunit wala akong pinalaman sa anumang uri ng akusasyon nyo. Ba't kung hindi mo alam na ikaw ang sinisisi ng lahat ng pagsimula ng revolusyon? Sa paanong paraan na naging ako ang may sala, gayong ako'y papunta sa Cuba upang manggamot. Ito ay isang utos sa Rizal. Ikaw ay ibabalik. Naiintindihan? Ngunit wala akong Maldito! El Ruido! Dami niya yan! Hindi maaari! Sa parehong gabi ring iyon, ay muling bumalik si Rizal sa kanyang bansa upang harapin ang bintang at pag-aresto sa kanya. Ipapasapat ang mga ebidensya na siya ang nagpasimuno ng revolusyon ito. Siya ang nagpasimuno ng himagsilang ito. Hindi sapat ang ilang mga ebidensya binibini. Hindi sapat. Siguro ang Rizal ang punong dulo ng lahat. Siya ang nagpuntos sa simulan ng revolusyon. Marapat lamang siya ang naparusahan. Hindi ako ang may sala! Hindi ako ang Tahimik ka! Kasalanan mo lahat ng to! Marapat ka lamang ang naparusahan. Sige, Jose Berzal, para sa masusing deliberasyon na aming ginawa, ikaw ay nagkasala ng uri ng krimen. Ito ay ang paghimagsik, sedisyon, at pagbuo ng illegal na asosasyon. At dahil dito, ikaw ay pinapatawan ng parusang kamatayan. Jose, kahit sa huling sandali, ay naniniwala kung bago iyong paniniwala. Ang aking buhay ay isang sakripisyo para sa aking bayan. Ang aking paniniwala ay bahagi ng aking pagkatao at hindi ko ito itatanggi. Pasulong! Cut! Ang kahilingan bago ako barilin! Maaari sanang humarap ang sundalong babaril sa akin! Ito ay hindi maaari!
pinag-uutos na ikaw ay barilin ang patalikod! Kung gayon, maaari sanang wag niyong barilin ang aking ulo! Si! Prepare! Apuntar! Desparar! Consumato mes!